Hi kabayan! Magandang araw dyan sa'yo. Another inspiring video na naman ang mapapanood mo kasi may papakilala ko sa'yo na OFW. Actually, hindi lang to isa, dalawa sila. Mag-partner na OFW from Taiwan na mai-inspire ka, sure ako. Kasi kung ikaw nasa ibang bansa ka bilang breadwinner, itong dalawang to ng ibang bansa rin nakipagsapalaran dahil sila rin mismo yung bumubuhay sa sarili nilang pamilya, and nakaka-inspire yung pinagmulan nila at yung pinagdaanan nila and yung mga na-achieve nila dahil sa opportunity na meron tayo, naging grab nila. Kaya sila na yung magkikwento, panoorin mo ito at sure ako isa ka rin sa mga tao na mabibigyan ng idea kung paano nga ba nabago ang buhay nila dahil sa ginagawa natin online, at ito rin pwede mangyari sa'yo. Kumbaga kung may pamilya ka naghihintay sa'yo, huwag mong tagalan dyan sa abroad kasi sobrang hirap sa abroad na hindi mo kasama yung anak mo, di ba? 4 kami magkakapatid. Ang hirap kasi ako yung tumayong breadwinner kaya ako nakapag-abroad. So, ako yung sumusuporta sa kanila, ako yung tumayong magulang. So ngayon, sobrang hirap din sa abroad na pinagdaanan ko kasi nga Ako nga pala si Aaron Castro Miclar, isang OFW lamang noon sa Taiwan for 9 years na isang high school graduate lamang. So, dati lang naman akong OFW from Taiwan for almost 7 years. And nakilala ko tong opportunity na to sa aking partner na siya talaga yung nagpakilala sa akin sa opportunity na to, which is din kami nagkakilala sa Taiwan, which is dati nangarap lang kami na dati nagmumotor lang kami doon. So, ginawa muna namin part-time itong opportunity to in 2 months. So, in just 2 months, December, nakapag-for good kami dito sa Pilipinas. And ngayon, full-time, 6 months lang namin siyang ginagawa dito sa Pilipinas. And ngayon, ito na yung resultang ibinigay sa atin ng ating community na Aubi Empire. Nag-income kami ng 6-digit per month, which ako, kumita ako ng 96,404, and si partner Lindsay, kumita siya ng almost 169,000 doing this online platform. Diba, siyempre sa tulong ng ating Aubi Empire na si Mentor Don Bade and si Mentor Jen Yabut and Mentor Up Louie Closa. Siyempre, yung iba pa naming founder, si Mentor Godet Sander and Mentor Grace Conejero. Papasalamat po kami din sa lahat ng Aubi community. Siyempre, nagpapasalamat kami ng sobra kasi kung di dahil sa kanila, nandun pa rin kami sa Taiwan, and ngayon, nagpapakahirap pa rin kami dati dapat doon kung hindi namin nakilala itong opportunity na to. Kaya kung ikaw napanood mo itong video na to, sumubok ka kasi gawin mo din ito para sa sarili mo. Kumbaga kung may pamilya ka naghihintay sa'yo, huwag mong tagalan dyan sa abroad kasi sobrang hirap sa abroad na hindi mo kasama yung anak mo, di ba? Sobrang hirap kasi ako, naranasan ko yun. Lumaki sila na wala sa tabi ko. Sobra. Ang hirap. Kaya sumugal kami ni partner Lindsay. Ginawa namin itong negosyo na to. Ito na yung pinapangarap ko na dati, nung bata ako, sobrang hirap na hirap din ako kasi nga, lumaki ako na wala akong parents na gumaguide sa akin. So, yun yung masakit kasi nga, 4 kami magkakapatid. So, ang hirap kasi ako yung tumayong breadwinner kaya ako nakapag-abroad. So, ako yung sumusuporta sa kanila, ako yung tumayong magulang. So, ngayon, sobrang hirap din sa abroad na pinagdaanan ko kasi nga, naalala ko lagi yung parents ko kasi maaga silang nawala. Pero ngayon, yung pangarap ko lang na kotse, eto na. Hawak ko na yung manibela.
nakilala namin sa TikTok ng aking partner. Siyempre, sobrang thankful ako kasi nandito yung opportunity na nakilala ko din. At ngayon, sobrang laki ng tulong na binigay nila sa amin na hindi ko inaakala na sa pangarap, sa ano ko lang siya, kumbaga iniisip ko lang siya, ini-imagine ko na sana balang araw magkaroon ako ng sarili kong sasakyan at syempre matulungan yung mga kapatid ko kasi ako yung panganay. So sobrang hirap din kasi palipat-lipat din ako ng tirahan noong una. Syempre nawalan kami ng magulang una sa lolo ko, tapos syempre naging sa ano ko naman sa tita ko, lumipat din ako, doon ako pinag-aral. Syempre lumipat na naman ako sa Bicol. Yun ang kasakit kasi naranasan ko din makitira sa kahit sino, makatapos lang ako ng pag-aaral. And yun nga, nakapag-abroad ako. Pero kala ko sa abroad ko na makukuha yung pinapangarap kong magandang buhay. Pero hindi pala. So, sa sobrang hirap ng buhay, nakita ko tong opportunity na to, which is sobrang laki ng tinulong sa akin. Kaya ngayon, kung isa kang OFW na nangangarap, na nandiyan ka rin sa, kung nasan ka man ngayon na pinapangarap mo din na magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, huwag kang makontento kung nasan ka ngayon. Huwag kang makontento sa apat na sulok ng bahay ng amo mo. Kasi mayroon pang opportunity na ganito na pwede sa'yo kakatulong. So, ang kailangan mo lang gawin, lakasan mo yung loob mo. Kasi kung OFW ko, kung nakaya ko, I'm sure kayang-kaya mo rin. Kasi sabi nga, kung may nauna, may susunod. So, pangarapin mo ang ganitong buhay kasi sobrang sarap na habang bata ka pa, habang buhay pa yung magulang mo, kasi ako lumaki walang magulang. So habang buhay pa yung magulang mo, mag-for good ka agad at bigay mo sa kanila yung magandang buhay na pinapangarap nila, na suklian mo naman yung mga sakripisyo nila, kasi ako hindi ko na mabibigay sa kanila yung mapapag-drive ko sila. Siyempre, gusto ko na lang din bumawi din sa mga kapatid ko. And I'm sure na kahit nasan man yung mga magulang ko ngayon, alam ko masaya sila kasi nga, eto na, nakuha ko na yung pangarap ko na pinapangarap ko lang siya dati. So, napakasarap sa feeling ngayon na grabe, sobrang speechless ako, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Sobrang sarap sa feeling. So thank you so much, LB Empire. And sana kung ikaw na OFW, gawin mo din ito para sa sarili mo. Unahin mo yung sarili mo para sa future ng mga anak mo, makasama mo sila kagaya namin, di ba? So yun lang. Thank you so much, LB Empire.